serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat ulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila, Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Inihahandog ng Philippine Commission on Women at ng Presidential Broadcast Service ang programang tumatalakay sa gender equality at women's empowerment at mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online dito sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di mata. Good afternoon, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas 3 o Radyo Pilipinas 738 kHz. Nako, napagbaliktad natin. Hindi sanay. Ngayong araw po ng Biyernes, thank God it's Friday. September 1, 2023, unang araw po ng Setyembre ng taong ito. At dahil September na, nako, marami na ang nagka-countdown agad-agad ngayon pa lang. Alas 2 na ho ng hapon, kaya oras na para sa programa tungkol sa gender and development at women's empowerment. Kami po ang inyong makakasama. Ako po ang inyong lingkod, Hazel Morada. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Napagbaligtad ko, Miss Hani. Oo. Nga. Sa dami ng Radyo Pilipinas stations natin no? Pero yung iba nating mga kababayan po sa ngayon ay nakakaranas ng mga pag-ulan. Even dito sa Metro Manila, malakas din ang ulan. Kaya nga ngayon ay walang pasok sa mga pampublikong paaralan at wala rin pasok doon sa government offices di ba? Pero syempre, naririto pa rin tayo. Tuloy-tuloy ang serbisyo sa radyo. Yes. Kaya para po sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayong lahat at manatili po kayong updated tungkol sa lagay ng panahon at sitwasyon sa inyong mga lugar. Ngayong araw po ng Biyernes at unang araw ng Setyembre. At dahil September, Miss Honey, pinagdiriwang ho natin ang Civil Service Month. Ayan, ang buwan ng serbisyo sibil. Kaya sa umpisa ng Christmas season. Oo nga no? Perfect, 'di ba? Kaya maya-maya lamang ay meron ho tayong makakasama sa ating programa, syempre para talakayin yung patungkol diyan sa sa-celebrate ng Civil Service Month. Pero bago muna yan, Miss Honey, syempre, pupulsuhan din muna natin ang ating mga kababayan para sa ating TNK Guide Poll. Ayan, ngayon naman ay dumako muna tayo sa ating TNK hashtag Guide to God Poll. Dito natin pupulsuhan ng mamamayan tungkol sa mga usapin at isyong may kaugnayan sa topic natin dito sa TNK. Para makasali po sa hashtag Guide to God Poll, ay bisitahin at i-follow lang ang PCW Twitter account sa @PCW.gov.ph. At ito na nga po ang ating question of the week. Sa inyong pananaw, nakatulong ba ang pagbibigay ng oportunidad sa kababaihan na maging bahagi ng serbisyo sibil sa pagpapalawak ng mga programa at pagtaas ng kalidad ng serbisyo sa taong bayan? Yan. So ito ang ating choices. Letter A, oo, dahil ang aktibong partisipasyon ng kababaihan sa serbisyo sibil ay nakatulong upang maihain ang kanilang perspektibo sa pagsusulong ng pulisiya at programa ng pamahalaan. Letter B naman, kung sa tingin nyo ay medyo
may improvements na pero kulang pa. Yan, pwede nyo rin pong i-comment kung ano ba yung mga suggestions nyo, kung sa tingin nyo ay may improvements pero kulang. And letter C naman, kung hindi, wala pa ring epekto dahil wala naman sila sa matataas na pwesto na nagdedesisyon para sa programa at serbisyo ng gobyerno. Kaya pulsuhan na natin yan, mga ka-TNK. Muli po to participate ay i-follow po ang PCW Twitter account sa @PCW.gov.ph or pwede nyo rin pong i-retweet yan together syempre with your insights at pwede rin po na mag-comment kayo sa aming Facebook page kung saan nakapost na rin po ang ating poll question of the day. Kaya naman, dahil importante po sa amin ang inyong tinig, kaya nga tayo tinig ng kababaihan, di ba? Kaya makipagtalakayan na po kayo dito sa amin sa TNK. Naku, makisali na po kayo sa aming talakayan for today. Diyan yan sa Twitter at Facebook. At ngayon naman, Miss Honey, ang oras po natin 2:30 ng hapon at dadako na tayo para sa mga nakalap nating balita at impormasyon sa God News ngayon. Mga balitang may kaugnayan sa gender and development. O GAD, alamin sa God News ngayon. God News ngayon. Para sa ating unang God News ngayon, resolusyon na hinihikayat si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pagtibayin ang ILO Treaty laban sa workplace violence inihain na sa Senado. Inihain ni Senator Risa Hontiveros ang proposed Senate Resolution 726 upang himukin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pagtibayin ang International Labour Organization Convention 190 o ILO C-190 na naglalayong protektahan ang mga manggagawa sa karahasan at harassment sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ayon sa nasabing resolusyon na itala umano ng Department of Migrant Workers ang mahigit 24,000 na kaso ng pang-aabuso laban sa mga overseas Filipino workers, lalo na sa bansang Kuwait noong taong 2022. Naitala ang 823 na mga kaso ng pisikal na pagmamaltrato, 99 ang nakaranas ng sexual na pang-aabuso at 26 naman ang naging biktima ng rape o panggagahasa. Dagdag pa ng senador, kinakailangang pagtibayin ang adopsyon ng Pilipinas sa ILO Convention No. 119 noong 2019 dahil umano sa constitutional at moral duty ng Estado na gawin ang lahat ng hakbangin para masiguro na lahat ng manggagawang Pilipino, partikular ang mga kababaihan, lokal man o sa ibang bansa ay manatiling ligtas sa kalupitan, karahasan at anumang uri ng harassment. Samantala, FIFA ranking ng Pilipinas tumaas sa number 44 matapos ang kanilang World Cup debut. Nakuha ng Philippine Women's National Football Team ang 44th spot sa bagong inilabas na world rankings ng FIFA, bunsod ng tagumpay na nakamit nila nitong nakaraang buwan sa Women's World Cup. Pasok ang Pilipinas sa quadrennial meet bilang 46th best team at itinampok ang kanilang makasaysayang debut sa kanilang pagkapanalo sa iskor na 1-0 laban sa tournament co-host na New Zealand. Sa kabila ng maaga nilang pamamaalam sa World Cup, nananatiling determinado ang Pilipinas na nagdala ng bansa sa pinakamalaking platform para sa larong football. Nakatakda silang sumabak sa darating na Asian Games sa katapusan ng Agosto. Yan ang mga nakalap nating balita at impormasyon sa God News ngayon. Mga balitang may kaugnayan sa gender and development. O GAD, alamin sa God News ngayon. God News ngayon. Ngayon, Miss Honey, nako, oras na naman para sa another kaalaman na maaari nilang mapulot sa ating programa. Dito lang po yan sa God Alaman. Dagdag na kaalaman ukol sa gender and development. O GAD, tampok sa God Alaman. Bawat Huwebes, tumutok para sa dagdag na God Alaman.
Ayan, dahil katatapos lamang noong Lunes ng National Heroes Day, ngayong hapon dito sa God Alaman ay ating kilalanin ang dalawang babae na maaaring hindi pamilyar sa marami sa atin. Pero may malaking naiambag sa ating kalayaan na patuloy pa rin nating tinatamasa hanggang ngayon. Miss Hazel, sino kaya itong dalawang ito? Sino kaya yung dalawang babae? Unahin na natin ang tubong Pampanga na si Remedios Gomez Paraiso, o mas kilala sa tawag na Commander Liwayway. Nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang masawi ang kanyang ama sa kasagsagan ng World War II. Ito ang nag-udyok sa kanya para sumama sa mga kilusang lumalaban sa mga mananakop na Hapones. Nakilala si Commander Liwayway dahil sa kanyang pagtulong sa mga sugatan at aktibong paghawak ng sandata para labanan ang mga mananakop. Patuloy rin niyang ipinaglaban ang karapatan ng mga kapwa niya veterano ng digmaan para sa pagkamit ng kanilang mga nararapat na benepisyo hanggang sa siya ay binawian ng buhay noong 2014. Samantala si Marcela Marcelo, o kilala sa palayaw na Sela, ay ipinanganak noong 1869 sa isang may kayang pamilya sa Malibay na bahagi na ngayon ng lungsod ng Pasay. Ilegal na ipiniit ng mga gwardiya sibil ang kanyang asawa, isa sa pangunahing dahilan kung bakit siya sumapi sa mga pag-aaklas laban sa pamahalaang Kastila na nakasakop sa ating bansa noon. Siya ay naglakbay patungong Cavite para sumanib sa puwersa ni General Emilio Aguinaldo. Dahil sa kanyang galing sa pakikipaglaban ay pinamunuan niya ang ilang Pilipino sa digmaan. Tinagurian siyang Selang Bagsik dahil sa kanyang galing sa pakikipaglaban. Nakilala siya sa kanyang kabayanihan sa Pasong Santol sa bayan ng Dasmariñas, Cavite, kung saan siya ay nasawi sa kasagsagan ng nasabing labanan noong March 21, 1897. Dahil sa kanyang katapangan, ay napabilang ang kanyang pangalan sa listahan ng Asociación de Veteranos de la Revolución. Ang kabayanihan ni na Commander Liwayway at Selang Bagsik ay patotoo na kaya ng kababaihan na mamuno sa anumang uri ng sitwasyon at pagkakataon at tumindig para sa hustisya at kapakanan ng kanyang pamilya, kapwa at ng bayan. Bagong kaalaman naman ang ating natututunan, kaya laging tumutok sa TNK para sa dagdag na God Alaman. Ang oras po natin, 2:20 ng hapon. At dadako na tayo, Miss Honey, para sa pinakapaborito nating segmento ng ating program. Isa sa pinakapaborito, no? Lalo na ng mga avid listeners natin, ang TNK Text Promo. Matuto at manalo. Manalo. Makinig na sa amin. At manalo ng load. Manalo ng load dito sa TNK Text Promo. Makinig, matuto, mag-text at manalo dito sa TNK Text Promo. Makinig po ng mabuti sa ating talakayan at tabangan ng ating question of the day. I-text lamang po ninyo ang tamang sagot kasama ang inyong buong pangalan at address sa numerong 0917-845-4814. Ulitin po natin yung format. Ganito po, sagot, space, pangalan, space, address o tirahan at i-text po iyan sa 0917-845-4814. Para sa araw na ito ay bukas po ang ating TNK Text Promo sa lahat ng Globe at Smart prepaid subscribers. Kasi nga 'di ba Miss Hazel, load card yung ating premyo. Kaya pwede lang i-load sa Globe at Smart. Yes. So dapat prepaid subscribers kayo. Hindi po pwede sa ibang networks. Ang unang 5 makakapag-text ng tamang sagot ang tatanghalin nating winners at mananalo po ng tig 200 pesos na prepaid load. Tandaan po, ang pagsali sa ating promo ay through text messaging. So, kailangan mamuhunan ng isang text. Ayan. Hindi po doon sa comment section ng ating live stream sa Facebook. At paalala rin po, hindi po natin pinapayagang sumali ang empleyado ng PCW at ng PBS-BBS. Bigay na natin to dun sa mga listeners and viewers natin. Give chance to others. Yes. Ayan. At ito na nga po ang ating question sa araw na ito. Anong constitutional body ang pangunahing nangangasiwa sa pamamalakad ng mga proseso sa serbisyo sibil at pagsiguro ng integridad sa mga kalakaran sa pamahalaan? Anong
constitutional body. Kaya ito, letter A, Commission on Audit. Letter B, Commission on Human Rights. O letter C, Civil Service Commission. So, kung alam niyo po kung alin dyan sa mga komisyon na yan, i-text po ninyo ang tamang sagot kasama ang inyong pangalan at address sa 0917-845-4814. I-announce po natin ang winners bago matapos ang ating programa. Sumali na po kayo para manalo kayo ng 200 pesos na load. Syempre, Misani, hindi naman napupulot ang 200 peso load, 'di ba? At marami na yang magagawa. May bagong kaalaman ka ng napulot. Pwede may ka load pang ka manalo. pa. Exactly. Ayan. At ngayong araw na ito nga, ay nako, kaugnay niya nga question of the day natin para sa ating TNK Text promo, makakasama natin maya-maya lamang ang ilan sa ating mga kasamahan mula Civil Service Commission. Kaugnay na nga nitong pagdiriwang ng Civil Service Month. Pero maya-maya lamang po yan, makalipas lamang ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Ang oras po natin, 2:23 ng hapon. Magbabalik agad ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Paatuhon, balik at ulo, itakwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Doctors on board. Doctors on board. Ang baga, dependent din siya sa tibok ng puso. Kung mahina ang tibok ng puso mo, mahihirapan din yung baga. Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan. Kung meron tayong family history ng diabetes, it is ideal na nagpapagawa tayo ng mga blood chemistries yearly. Doctors on board. Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Cayanan, Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Ang sweet ay bang mang mang, ang sweet ay bang hunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Mike Abel Live. Mga balitang napapanahon at maiingay na isyung bayan. Iisa-isahing silipin at hihimayin. Mike Abel Live. Mike Abe Live. Usapang makabuluhan. Diretsahang matapang na talakayan. Walang aatrasan si Mike Abe. Pakinggan mula Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga. Mike Abel Live. Mike Abe sa Radyo Pilipinas 738 AM. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Nagbabalik ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738.
Dinig kang dinig ng kababayan. Tanong na madakal. Ang oras po natin 2:27 ng hapon at welcome back sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Miss Sunny, bago tayo mag-umpisa ng ating programa for today, lalo na yung ating guest for today, ulitin lang din natin yung ating TNK text promo, yung ating question for today para naman alam ko marami na yatang nananalo no? Parang mayroon ng mga nag-text, pero ulitin natin yung nawala yung coding. Uulitin natin maya-maya lamang yung ating question of the day para manalo ho kayo ha. Hindi to biro, 200 peso load. Ayun, ang aking kodigo. Ayan, ito po ang ating TNK question of the day. Anong constitutional body ang pangunahing nakangasiwa sa pamamalakad ng proseso sa serbisyo sibil at pagsiguro ng integridad sa mga kalakaran sa pamahalaan? Letter A, Commission on Audit. Letter B, Commission on Human Rights. O letter C, Civil Service Commission. Kung alam po ninyo ang tamang sagot, ay i-text po yan kasama ang inyong pangalan at address sa 0917-845-4814. Ayun naman. Mag-text na ho kayo para manalo kayo. Magkaroon kayo ng chance na manalo ng 200 peso load. At ngayon, Miss Honey, uumpisahan na natin ang ating makabuluhang talakayan ngayong araw na ito ng Biyernes. Kasama po natin, mapalad tayo dahil makakasama natin via Zoom ang Director 4 ng Public Assistance and Information Office ng Civil Service Commission, si Director Maria Luisa Salonga Agamata, PhD and CESO 5. Magandang hapon po, Director Lisa. Hello, magandang hapon sa iyo, Honey and Hazel. Afternoon. Sa lahat din ng mga nakikinig at nanonood sa Yes po, welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Pag-uusapan natin ngayon, Director Lisa, itong selebrasyon ng Civil Service Month. Gayon din syempre dahil nasa Tinig ng Kababaihan tayo, yung mga kababaihan sa serbisyo sibil. At para pangunahan na nga po itong ating talakayan for today, Director, sino-sino po ba yung mga maituturing natin na na bahagi ng ating serbisyo sibil? At sa kasalukuyan ho ba gaano karami yung mga nagtatrabaho sa sektor na ito? Okay, ang mga nagtatrabaho sa serbisyo sibil, alam nyo, lumaki na 1.9 million na, 1.97 million. At kung sino yung mga nandito, sila yung mga nasa national government agencies, sa GOCCs, kasama din ang mga local government units at mga SUCs, state universities and colleges, at ang local water district. So, ganyan nakalaki ang nagpapatakbo sa pamahalaan. But considering na 110 million ang population ng ating bansa, kung titignan mo yung ratio, maliit pa rin yun. Kaya masasabi ko na napaka-efficient ng ating bureaucracia sa mga panahong ito. Yan. May first level position, may second level position, at may third level din. Ano yung first level? Sila yung clerical, trades and crafts, yan yung mga kategorya nila. Yung second level naman, ehemplo dyan, yung professional, ganun din yung technical, scientific, career system na papaloob din sa ating second level. Yung ating third level naman, kasama dyan yung sinasawag nating managerial executive. Sila ay konti lamang yung level nila sapagkat yan na yung masasabi nating highest rank sa career service. Yan. Kasama dyan yung mga division chief sa second level. Nandyan sila. Tapos, pag sinabi nating career, sila yung mga appointed permanently. Yung mga non-career naman, nandyan yung ating coterminous, casual, contractual, nandun yung elective, at substitute employees natin. Okay? Kung tatanungin nyo kung ano yung pinakamalaking numero, statistika, dito sa lahat ng nabanggit ko kanina, local government units, national government agencies, ang national government agency po. Nandyan po yung pinakamalaking numero, which is 1.3 million or 66%. Yan po.
Director Agamata, meron po ba tayong datos tungkol po dun sa, syempre nasa tinig ng kababaihan po tayo. Yes. Ilan po ba ang mga kababaihan at kalalakihan na nandyan sa first, second, and third level position sa serbisyo sibil? Sige po, titignan ko yung mga datos ko dito, no? Updated dito kasi June 2023 ang record natin. So 1.9 million, 44.78% ay lalaking civil servants. 55.22% naman ang babaeng civil servants sa kabuuan. Okay? Pagdating naman sa tinatawag nating career service, ibig sabihin nito hanggang 65 years old nandiyan ka, no? Career service. i-round ko na, 57% ang kababaihan. At ang kalalakihan naman ay 43%. Okay? Pagdating naman dun sa mas mababa, no? Ang bilang ng mga, yung kabilang banda naman, mas mababa ang bilang ng mga babae, yung non-career, yung sinabi ko kanina, yung mga coterminus, casual, contractual, substitute, yan yung non-career. Ang mga kababaihan, mababa yung numero dyan, 41. Yung mga kalalakihan naman, okay, 41 lamang ng kabuang bilang ang babae, habang 58.56 ang lalaki. So, kung titignan mo, kasi lahat minimiti permanente yung career. Yun. Yes. So, doon malaki yung kababaihan. So, pati doon sa, ibig sabihin nun, conversely, career, mataas ang kababaihan. Pinakamarami ang babaeng civil servant sa NCR na sinundang naman ng Region 4 na malaki din. So, malaking region itong mga ito. No? Habang pinakakaunti naman ang bilang ng civil servants sa BARN. Yan. Sa mga datos na sinabi ni Director Lisa, talagang marami yung mga kababaihan sa national government at pangkabuuan dito sa serbisyo sibil. Ang maganda dito napapakita natin na at least doon sa hanay ng serbisyo sibil ay nabibigyan ng pantay na oportunidad yung mga kababaihan na maging bahagi nito bilang mga manggagawa. Exactly. At Director Lisa, matanong lang din po natin, since nababanggit yun na nga po yung mga datos at mga numero, ano po yung mga karaniwan naman hong balakid pagdating dun sa promotion ng mga babaeng kawani ng gobyerno sa mga executive at managerial position? Although ang Civil Service Commission talagang napakalakas na nung naitatag naming mga sistema sa human resources, no, yung tinatawag nating Prime HRM, yung mga pillars ng human resources like recruitment, selection and placement, learning and development, and other pillars, talagang established dyan, no? So, ganun, at yung objective as much as possible, yung recruitment, no? Ganun pa man, pagdating sa higher positions, yung executive managerial, kakonti pa rin yung kalalakihan, kababaihan, maari because of yung stereotyping na pambabae kasi yung role na yan, no? Kunyari alam niyo, civilian kasi ang Philippine National Police, maganda na merong mga general at mga colonel level sa PNP, no, mga kababaihan. Pero hindi nila napakarami. Kaunti lang. Pero ang importante meron. Sana madagdagan pa sila, no? Tapos, naipakita ko kanina yung latag nung statistika, no? Yung tanong nyo kanina, maaari ko nang ipakita yung mga datos, no? Pagdating sa first level at saka second level, okay? Marami ang naitatayang bilang ng mga lalaki sa first level. Ano po yung first level? Ito yung clerical, trades and crafts na nabanggit ko kanina. 56.54% sila sa male, no? Career service personnel. At 43.46% naman ang kababaihan sa career service, no? Ngayon, pagdating naman po doon sa second level positions na nasabi ko kanina, ito yung mga professional, technical, scientific, at iba pa,
ang ano nito ay 38.16% ang mga kalalakihan at 61.84 naman ang kababaihan. Tapos batay naman sa datos ng Career Executive Service Board noong August 22, 42.70% lamang ang kababaihan sa first level. So marami ng kaunti, no, yung mga kalalakihan, no. Maliit siya kung titignan mo, pero nagko-close na yung gap, and that is good news, no? Yes. At nababanggit din ni Director Lisa Misani na unfortunately medyo mababa yung percentage ng mga kababaihan na nandun sa executive and managerial positions. Pero Director Lisa, dito kayo po sa civil service, ano po yung mga programa na mayroon ho kayo, gayon na rin ang pamahalaan na para ma-address yung mga barriers na ito? Yung binabanggit ni Ma'am Lisa na na stereotype, ika nga, na panglalaki lang yung mga matataas na posisyon. Kasi marami yung babae doon sa middle Yes. No? Pero hindi sila umaakyat doon sa top level. Ano po ba yung mga programs natin sa government to siguro encourage din, and kung meron mga barriers nga na tinatawag ay medyo mabawasan, o kung pwede nga mawala na, di ba? Oo. Para wala nang barrier. Para umakyat sa mga higher level positions yung mga Yes po. Bago ko sagutin yan, nais kong ibalita at ipagmalaki na kami po sa Civil Service Commission. Mas malaki po yung percentage ng mga kababaihan sa third level. Meron nga mga biroan sa amin sa CSC sa third level, yung mga directors level. So, talagang talagang nalalampasan namin kababaihan yung numero ng mga kalalakihan. Kaya sabi nila, kami daw yung dominant. Hindi mo natatanong, Miss Hazel, nung bagong-bago pa rin ako sa PCW, isa ang Civil Service Commission, doon sa naririnig ko rin, doon sa mga tita namin at mga lola namin sa PCW, na isa doon sa mga nag-pioneer din talaga na maisulong yung gender and development sa government. Kaya I think yun yung isang reason din, malamang ma'am, yun din yung factor bakit sa loob mismo ng CSC ay talagang malakas ang puwersa ng kababaihan. Dominant ang mga kababaihan. Ay, syempre naman po, natatandaan ko noong 1992 na bagong pasok ako sa CSC. Naku, magkukwenta ng edad. Magta-31 years na po ako sa CSC. So, noong 1992, napakamatindi ng NCRFW yung pangalan nun, Opo. Napakatindi naman kasi ng advokasya, talagang hagip lahat. So, from then on, ako nung nagsimula akong mabigyan ng training ng NCRFW noon na PCW ngayon, hindi na po ako tumigil. So, kami rin po nung time ni Chair Karina David nag-develop nung gender sensitivity training na module, at yun po na-conduct namin sa lahat ng mga empleyado ng Civil Service Commission at sa ibang ahensya din, at yun po ay nag-evolve na ng iba't iba pang mga training programs. So maliban dun po sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Equal Opportunity Principle o yung tinatawag ng EOP, talaga pong napakaseryoso namin dito, at ang mga kalalakihan po namin, makikita mo, pwede namin sabihin mga ehemplo sila pagdating sa mga kinikilos nila, sa kanilang mga prinsipyo din, sa pagsuporta nila, sa kanilang mga kababahang katrabaho at mga principals o mga supervisors. At alam namin sa kanilang mga mahal sa buhay, ganun din sila. Hindi lang sapagkat sila po ay sumusunod dun sa patakaran sa loob ng opisina, hindi po. Talagang yung buong pagkatao nila, yung respeto nila sa equality, yun po nandiyan. Kasi po meron nga pong tinatawag na Equal Opportunity Principle na very strong po na pinatutupad ng CSC. So, ganin din po sa placement process, tinitingnan po namin yung aming datos, yung aming statistics sa paglalagay ng inclusivity clause sa mga job posting sa website, di pa pang publication of vacancies sa pampublikong sektor.
Ganin din po, sinisiguro din ng CSC na ang online assessment para sa mga aplikante sa bakanting posisyon ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mas maraming aplikante mula sa iba't ibang katayuan o background. Talagang we make sure na very inclusive po. At ganun din naman, ayon sa agreed conclusion sa 65th session of the United Nations Commission on the Status of Women, isa rin ang CSC sa mga ahensya ng gobyerno na nangakong magtakda ng mga hakbang upang makamit ang pantay at makabulang partisipasyon ng mga kababaihan. Kami po ay very proud po sa aming contribution na yan. Kasama po ng CSC ang PCW, syempre naman po ang CSB, COMELEC, DILG, HOR, DepEd, CHED at TESDA sa pagpapataguyod ng pantay na oportunidad para sa pamumuno sa lahat na antas ng paggawa sa desisyon sa politika, ekonomiya, lipunan at kultura. Layunin din ng mga ahensya na alisin ang lahat ng mga hadlang sa structural, kasama ng mga legal, institutional, economic, panlipunan o cultural na pagpapahinto sa partisipasyon ng mga kababaihan at mga batang babae. Very proud po kami dyan. We live it and we breathe it. Kumbaga, it's really part of our system. Yan po. Napakaganda noon, Miss Hania. We live and we breathe it. Sabi ni Director Lisa. Diba? Ang sarap pakinggan mula sa Civil Service Commission. Exactly. Kasi kumbaga sila yung, sa atin, diba, sa hanay ng public service sa mga government offices, sila yung pangunahing HR agency natin. Kasi sila yung HR ng mga HR. Exactly. Sila yung nagtatakda ng mga dapat itakda. Ayan, diba? Yung mga rules patungkol sa ating pagiging employed sa public sector. Kaya kakamustahin din natin kay Director Lisa. Kamusta ho yung pagpapatupad naman natin ng ilang mga polisiya para naman dun sa kapakanan ng mga kababaihang nagtatrabaho sa pamahalaan. Example dyan, Director, yung expanded maternity leave. Nandyan din yung special leave benefit na itinakda naman ho ng MCW o Magna Carta of Women. Ganun din yung pagkakaroon ng Committee on Decorum and Investigation sa mga ahensya ng pamahalaan. At ito, very controversial sa ilan yung paggamit ho ng maiden name kahit married na. Ay, unahin ko muna yun yung paggamit ng maiden name kahit married na. Nako, ang CSC number 1 po dyan. Napakadali po. Punta ka lamang sa HR. Wala na pong legal. Punta ka sa HR and then let them know about your preference. Pagkatapos po, before you know it, meron ka ng ID. Kasi pinili mo na gamitin mo yung maiden name mo. So, wala pong red tape pagdating diyan. So, napakaseryoso po ng CSC. Naku, habang kayo nagsasabi kanina, naalala ko pag meron kaming mga picnic sa kalikasan, mga nakasuot kami ng mga t-shirt na nagpapakita ng suporta kapag Women's Month at tuwing pag Monday, it falls sa ganitong Monday, meron po kaming mga programa at talagang meron pa kaming parada sa loob ng malaki naming grounds at ito po ay nakastream pa sa aming Facebook Live. So talaga pong hindi lang kami tumutupad, kundi nag-a-advocate pa din kami. Kaya naman po, pagdating naman doon sa mga batas sa ilalim ng RA 11-210, meron pong 105 days. Mabilis po kami magproseso nito pag ang mga staff namin, ang mga official namin ay mag-a-avail. Regardless of the type of delivery, 105 days po yan. Sakop ng batas ang lahat ng pregnant female workers, regardless of their employment status, Then, ibig sabihin sila man ay permanent, temporary po, contractual, casual, substitute. Naku po, talagang sila po ay entitled dyan, coterminous man o fixed term, mabibigyan sila ng maternity leave benefits regardless of the length of service. Naku, pwede ko bang ibahagi? Kunin ko itong pagkakataon na ito na ikwento naman nung bago ako wala pa ako noon sa Civil Service Commission, mga 1988, naku, ang tagal na,
when I gave birth to my second child, alam niyo po, wala pong leave benefits para ganyan kasi yung nature ng work ko noon contractual. Ang pangalan ng opisina ngayon ay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o dati Peace Commission yan, dati under the Office of the President. Wala po kaming ganong benefits. Naku po, so therefore after 2 weeks napilitan na po akong bumalik sa trabaho dahil wala akong susweldohin. So when I gave birth, So ang masasabi ko po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig sa atin, talagang niyaya pong ipinagkaloob sa mga kababaihan itong mga maternity leave benefits na po. Isipin mo po 105 days, no? Regardless of the position. Nakita niyo po, sinabi ko sa inyo yung mga yun, coterminous, fixed term, permanent, temporary, contractual, casual, substitute, maski sandali ka pa lamang dyan, entitled ka na po. Para naman sa solo parents po, ito, dati hindi po ito pinagkakaloob ng mga panahon na yon. Para naman sa solo parents, dati po pag solo parent ka, kaya wala kang may pakitang marriage certificate na hindi ka po pwedeng mag-maternity leave. Pero ngayon po, para naman sa solo parents, sila ay may additional na 15 days on top of the 105 days. Kung sa kasamaang palad ay nagkaroon ng miscarriage po o emergency termination, pwedeng mag-avail pa rin ng 60-day leave with full pay. May sweldo po buong buo, pati po yung mga allowances at kung anumang benefits binibigay ng ahensya, entitled pa rin po. In case of death naman po, absence or incapacity of the child's father, po pwedeng nang i-allocate ang leave sa isang alternate caregiver. Tingnan niyo po naman yan, na maaring kamag-anak ng ina within the 4th degree of consanguinity o pangalawa, ang kanyang current partner na nakatira in the same household regardless of sexual orientation o gender identity. Pwede kang kumuha po ng support network mo, as long as you meet that requirement na hindi naman po napakahirap i-meet. Yes. So that's it. Kaya Director Lisa, sobrang na-appreciate natin na nai-implement ito ng maayos sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Pero bago po natin ipagpatuloy, Director Lisa, ang ating masayang kwentuhan for today, aalamin muna natin yung naging sagot ng ating mga ka-TNK tungkol doon sa ating poll question of the week. Ayan, balikan natin yung tanong natin, sa inyong pananaw, nakatulong ba ang pagbibigay ng oportunidad sa kababaihan na maging bahagi ng serbisyo sibil sa pagpapalawak ng mga programa at pagtaas ng kalidad ng serbisyo sa taong bayan? So ano ba yung sinagot ng ating mga viewers and listeners? 93% po ang nagsabi ng oo dahil ang aktibong partisipasyon ng kababaihan sa serbisyo sibil ay nakatulong upang maihain ang kanilang perspektibo sa pagsusulong ng mga polisiya at programa ng pamahalaan. Meron din pong 7% na nagsabi ng medyo pero may improvements na kailangan o kulang pa. At wala naman pong nagsabi na hindi. Yan. So, meron ba tayong insights? Ayan, mula kay Rosana Ginto, sabi niya letter B raw. Sana aksyon at maibigay sa lahat ng mga babaeng walang work at kaya naman kahit may edad pa. So, baka yung siguro yung mga babae na naghahanap pa ng trabaho and yung mga medyo may edad na pero nalilimitahan siguro yung opportunity for employment. Pero it's good to know na yung pulso ng ating mga ka-TNK naniniwala, di ba? Yes, na nagkakaroon ng improvement with a greater participation of women as civil servants. Exactly. Yeah. And with that, Director Lisa, huling mensahe na lamang po, imbitahan ho natin ng ating mga kababayan, lalo na yung mga civil servants natin, sa pagdiriwang ng Civil Service Month ngayong Setyembre. Ayan, 123 years old na po ang civil service o yung lahat birthday po ng gobyerno, September 19 ang exact na date. So, ang atin pong team ay wag po natin kakalimutan, Transforming Public Service in the Next Decade.
Honing Agile and Future Ready Servant Heroes. Ayan po yung mga programa naka-flash sa ating screen. So nagkaroon po ng Zumba kaninang umaga, ilang libo kaya yun, baka 9,000 or 10,000. Salamat po sa suporta. So punta po sila sa Facebook page ng Civil Service Commission para makilahok sila sa iba't ibang programa. Para sa 123rd Philippine Civil Service Anniversary. Mabuhay po! Maraming salamat po, Director Maria Luisa Salonga Agamata, PhD CESO 5, ang Director 4 ng Public Assistance and Information Office ng Civil Service Commission. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Lisa. Salamat din po. And this time, Miss Honey, ang oras po natin 2:52 at may nanalo na, Miss Honey, sa ating sa ating TNK text Bago promo. natin i-announce kung sino ang winner, i-announce muna natin ang tamang sagot. Ang tanong natin kanina, anong constitutional body ang pangunahing nangangasiwa sa pamamalakad ng mga proseso sa serbisyo sibil at pagsiguro ng integridad sa mga kalakaran sa pamahalaan? Ang tamang sagot po ay letter C, Civil Service Commission. Ang Civil Service Commission na isang constitutional body ang itinakda ng Executive Order 292 or Administrative Code of 1987 na mga siwa at magtaguyod ng epesyenteng pamamalakad sa serbisyo sibil ng Pilipinas at magsiguro na naipatutupad ng tama ng mga civil servants ang mga proseso at serbisyo ng pamahalaan. At dahil dyan, sino ba ang sumagot ng letter C? Ayan, congratulations po kina Jason Santos ng Parañaque City, kay Gia Rica Blanca ng Quezon City, kay Randy Mante ng Santiago Isabela, malayo-layo ito, kay Rose Acha ng Montalban Rizal, at kay Marites Naval ng Baguio City sa Benguet. Nako, kay Mr. Randy at saka kay yung taga Baguio, I hope okay lang po kayo kasi medyo kadadaan lang ng Baguio doon. At dun sa mga nasa NCR ngayon. Isa yan sa mga nasa lanta ng Bagyo. At bago tayo magpaalam din ngayong araw na ito, ay nako, shout out muna sa ating mga kaibigan at kasamahan na sina Gladys Esquibal ng ng Pangasinan. Oo. At sino yung sunod? Hindi ko... Ayan, ang buong team daw ng Corporate Affairs and Information Resource Management Division ng PCW. Kasi di ba may suspension ngayon? Kaya nakikinig sila. Nakamonitor ang buong team. Nako, happy listening sa inyong lahat. At sa pamagitan yan, Miss Honey, pagpapasalamat na ho tayo sa lahat ng ating naging katuwang sa pagsasahimpapawid ng ating programa sa Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ating mahal na DG Rizal Giovanni Aportadera Jr., DDG Juan C. Domingo, RP1 Station Manager Alan Alanigue, Mr. George Arsenio, Miss Sharon Enriquez, na nandito, sasabihin ko siya na Sharon Cuneta. Enriquez. Megastar. Oo. Rachel Gatpandan, Sally Cueva, Sir Marvin Toledana, Alvin Pelgone, Ma'am Maricel Navarro, Maria Lourdes Rio, at kay Ma'am Ali Onto. At salamat din po sa mga nakasama natin sa Philippine Commission on Women. Siyempre po, ang Corporate Affairs and Information Resource Management Division na nakatutok sa atin ngayon. And ito ang mga sumuong sa Bagyo. Kasama natin dito sa studio sina Anjun Magnaye, Jessel Aquino, Shika Sandigan, at kay Enrique Caperal Jr. Yes. Maraming salamat po sa isang oras ninyong pagsubaybay sa ating programa. Magkarinigan ho tayo muli sa susunod na Biyernes. Dito pa rin ho sa inyong programa. Kami po ang inyong nakasama, Hazel Morada. At mula po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro. Dito pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan.